Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa naming kaanak na itago na lang natin sa pangalang Warlito o Itoy, na kilala sa kanilang munting bayan. Taong 1960 sa probinsya ng Leyte. May isang sikreto o samahan na kilusan na binubuo ng mga antingero, albularyo, santigwar at iba pang tao na may alam o dunong sa lihim na karunungan na siyang tumutugis sa mga nilalang ng dilim gaya ng mga aswang. Marami ring uri nun, itim na engkanto, mga maligno at mga nananalig sa makaliwang aral tulad naman ng mangkukulam, mambabarang o mga tiranon at wikan. Kabilang sa samahang ito si Warlito o Itoy kung tawagin sa kanilang lugar. Noong mga panahong iyon ay nasa 20 anyos pa lamang siya at ang kanyang tiyo Sandro ang siyang tumatayong leader ng samahan na itago na lang natin sa tawag na Balaraw. Ayon sa mga kamag-anakan kong kasapi sa kilusan, ay hindi daw basta-basta ang maging kaanib o mapabilang sa samahang iyon dahil halos lahat ng membro doon ay mga dekalibre at nagtataglay ng hindi ordinaryo o pambihirang mga aral. Ito daw si Itoy ay nagtataglay ng isang pulseras na gawa sa ligaw na baging na kung tawagin ay agsam. Subalit, hindi ito gaya ng tipikal na agsam na alam natin dahil ang puno na pinagkuhanan ng agsam ni Warlito ay ang mismong puno kung saan napatay ng lider nilang si Ingkong, ang haring aswang sa probinsya ng Mindanao. Kaya naman higit na mas mabisa at kinatatakutan ng mga nilalang na nasa hanay ng kaliwa ang tangan niyang mga gamit. Sabi nga ng iilang mga nakakakilala kay Itoy ay hangal lang daw ang harapin siya sa isang duelo, lalo na't kung lihim na aral ang labanan. Bagaman bata pa, kung iisipin itong si Itoy, ay hindi naman matatawaran ang kanyang lakas espiritual, kakayahan at lalong-lalo na ang kanyang karanasan sa pakikipagtunggali o panunugis ng mga nilalang, lalong-lalo na ang mga aswang na kanyang pinakapaboritong kalabanin. Isang araw nun, dumating sa bahay ng magulang ni Itoy ang kanyang nakakatandang pinsan na itago na lang natin sa pangalang Baste. Humingi ito ng tulong tungkol sa isang pamilya ng aswang na siyang namimeste sa tubuhang pag-aari nito. Wala noon si Itoy sa bahay nila dahil nagtungo ito sa paanan ng bundok upang manguha ng iba't ibang halamang gamit at mga kamoting maihahain nila para sa kanilang pananghalian. Chong Lando, halos 4 na sa mga tauhan ko po ang napapatay ng salot na aswang na iyon. Kaya naman sa takot na madamay ng iba ko pang mga tauhan, ay pinili na po nilang umalis na lang at magpakalayo-layo. Pero may iilan pa rin naman pong naiwan. Subalit kung pati sila ay matatakot sa aswang na gumagambala sa tubuan ko, ay paniguradong malulugi at babagsak po ang negosyo ko. Bakit, Baste? Ano ba ang naging atraso mo at ginaganaong ka ng mga aswang na iyon? Chong, aaminin ko po, may isa akong tao na inalis noong nakaraang buwan dahil nalaman at nahuli ko mismo ng aking 2 mata na nagnanakaw ito ng sako-sakong asukal at patagong ibinebenta sa kung saan. Pinagbantaan ako nung tauhan kong iyon, pero hindi ko pinakinggan kasi inakala kong pananakot lamang ang lahat ng kanyang mga sinabi sa akin at hindi kayang totohanin. Ngunit nang paisa-isang misteryosong nangawala ang mga tauhan ko sa tubuhan, ay dito na ako nabahala.
Sinubukan ko pong lumapit sa ilang albularyang kakilala sa amin. Subalit tinanggihan lamang nila ako dahil sa takot na kapag tumulong sila ay sila naman ang balikan ng mga kaanak ng nakaalitang kong tauhan. Matapos maihayag ni Basti ang pakay at problema, sa tiyong lando niya ay siyang dating naman ni Itoy. Bit-bit ang mga kalakal na kanyang nakolekta at nakalap sa paanan ng bundok. Habang inilalaga ni Itoy ang mga kamote at saging upang kanilang makain ay dito muling ikwenento ni Basti ang kanyang suliranin sa pinsan. Hindi pa natatapos ng pagsasalaysay si Basti ay pumayag na si Itoy na tumulong sa nagmamakaawang pinsan nito. Isang araw nun, bago tumulak sa probinsya ng Panay, si Basti at Itoy ay pinuntahan muna nilang dalawa ang pinsan ni Itoy sa mother's side na si Turong, anak ng supremo ng kanilang lihim na samahan. Matapos may detalye ni Itoy kay Turong, ang kaganapan ay agad itong nag-impake ng gamit at nagpaalam sa kanyang mga magulang na tutulong ito sa pinsang nangangailangan. Lubos ang galak ni Basti nang mapaunlakan ng dalawang magpinsan ang kanyang paghingi ng tulong. Kaya naman ipinangako nito sa kanila na wala silang gagastusin sa lugar na pupuntahan nila. Nang makarating silang tatlo sa tubuhan, sinasabi ni Basti na sinasalanta ng mga aswang, ay agad naramdaman ni Itoy at Turong ang itim na orang bumabalot sa lugar. Kaya pala malakas ang loob ng mga aswang na manggambala dito ay dahil meron silang salim sa lugar. Para sa kaalaman ng mga tagapakinig, ang salim ay isang figura na gawa sa kahoy nang hindi may paliwanag ang itsura. Ayon pa sa mga batikang antingerong nakakaalam ng tungkol dito, ay Diyos-Diyosan daw ito ng mga aswang. At sa figurang iyon, inilalagay ng mga matatandang mga aswang ang kanilang itim na karunungan bago sila mamatay upang makapagbigay ng karagdagang lakas ang mga iyon sa kapwa aswang nilang makakasagap ng itim na aura. Nung matanawan ni Turong ang pinanggagalingan ng itim na aura, ay pinauna niya na si Itoy kasama ang pinsan nitong si Basti. Patagong sumenya si Turong sa pinsan upang ipaalam ang kanyang gagawin na agad rin naman itong naintindihan. Nang makasiguro na si Turong na nakalayo na ang dalawang kasama, ay palihim niyang sinundan ang itim na orang nakikita niya. Ilang sandali lamang nakakasunod niya sa itim na ora ay nakarating siya sa isang tumpok ng lupa o punso. Dahan-dahang lumapit doon si Turong habang sinusuri ang paligid ng punso. At nung masiguro niya na doon nagmumula ang itim na kapangyarihan, ay tinangka niya iyong hawakan. Didikit pa lang ang kamay ni Turong sa punso nang biglang lumabas ang isang itim na espiritu at nagpaikot-ikot sa paligid sa nag-anyong itim na uwak. Ikaw pala ang espiritong bantay ng Salem. Napakamalas mo naman at ako pa ang nakabisto sa iyo sa pinagtataguan mo. Agad na nag-usal si Turong ng orasyon. Panapos ito at dali-dali niya itong ikinarga sa kanyang kanang kamay. Nung akma niya na itong ipupukol sa ibon, ay may biglang lumapit sa braso niya at agad naman siyang pinahinto sa kanyang balak. Hindi naman na nagulat si Turong nang makita ang pinsang si Itoy na siyang pumigil dito. Nang Turong, huwag mo munang asintayin. Pabayaan natin makatakas ang espiritu ng Salem upang umuwi ito sa kanyang mga amo. Malakas kasi ang kutob at pakiramdam ko na may kinalaman dito ang pamilya ng aswang na nanggagambala kina Basti. Agad rin namang tumango-tango si Turong nang marinig yon sa kanyang pinsan. Imbis na pangkitil ang orasyong binitawan ni Turong, ay isang pangmarkang usal na lang ang inilagay nila sa ibon bago naman ito hinayaang lumipad. Huwag kang mag-alala ng Turong.
Ipapatugis ko yung ibon sa gabi ko mamaya para malaman natin kung saan naglulungga ang mga tampalasang aswang. Matapos naman ang tagpong yun, ay napagdesisyonan na nilang dalawa na tumungo na sa bahay panuluyan nila Baste. Ganon na lang ang pagtataka ng mga natitirang tauhan ni Baste at maging siya na kung bakit biglang gumaan ang kani-kanilang pakaramdam. Di gaya ng dati na parang ang bigat-bigat ng hangin sa buong kapaligiran. Nang sinabi ni Turong ang tungkol sa salim na itinanim ng kung sinong aswang malapit sa kanilang tubuhan, ay ganoon na lang ang gulat nila na halos hindi sila makapaniwala na may ganoon palang gamit ang mga aswang. Mabuti na nga lang at natanggal ni Manong Turong ang salim na nakabaon sa isang punso. Puros negatibong enerhiya at mga orasyon ng kamalasan ang nakapaloob sa salim na iyon. Kaya naman hanggat naroon iyon at nakatanim ay hinding-hindi kayo makakatakas sa negatibong emosyon at mga kamalasan. Lubos na nagpasalamat si Basti kay Turong, pati ang ibang mga tauhan niya sa pagpapalayas ng espiritu ng salim. Bago naman sumapit ang dilim ng araw din yon, ay may kung anong ibinaon si Itoy at Turong na buto ng halaman sa bawat sulok ng bakuran kung saan nakalagak ang bahay na kanilang tinutuluyan. Ayon pa kay Itoy, ito daw ay buto na nakuha sa bulaklak ng pulang kawayan. Mabisa daw yung pananggalang sa lahat ng uri ng aswang upang hindi makapasok o kahit makatungtong ang mga ito sa bahagi kung saan nila ito itinanim at ibinaon. Nang masiguro na nilang dalawa na maayos na ang lahat, ay dito pa lang sila naghapunan. Bandang 11:00 ng gabi at nasa kasarapan na ng pagtulog ang halos lahat ng tao. Sa loob ng bahay ay sabay na bumangon si Itoy at Turong. Manong Turong, hindi po maganda to. Masyadong tahimik. Na tipong kahit mga kuliglig at ingay ng ibang hayop ay hindi po natin naririnig. Oo nga Itoy, maganda ka at baka mapasabak tayo ngayong gabi. Kahit na hindi natin alam ang uri at kakayahan ng mga aswang dito, ay nakatitiyak naman akong hindi tayo pababayaan ng Puong May Kapal at kanyang mga alagad na anghel sa kalangitan. Saad nito sa pinsan ng nagmamasid-masid sa paligid. Nang makapani Itoy ang kanyang pulseras na tila ba lumuha ng langis, ay dali-dali siyang lumabas ng bahay kasama ang pinsan niyang si Turong. Mula naman sa labas ng kinatatayuan nila, ay natanaw nila ang ilang pares ng mga matang nagbabaga sa dilim, indikasyon na may mga aswang sa bungad ng bakuran. Hindi makapasok dahil sa ibinaon nilang mga buto. Marahang lumapit dito ang magpinsa na hindi man lang kinakitaan ng mga aswang ng takot o sindak, kahit na malahalimaw na ang mga itsura ng mga nilalang sa labas ng kanilang bakuran. Narito kami para makipagkasundo. Masyadong malaki ang bayan yung ito para pagharian ng isang pamilya ng aswang. Matuto kayong rumespeto sa kapwa nila lang. Hindi yung sisindakin nyo ang kahit na sino at papatayin kung kailan nyo nanaisin. Tulad ng mga trabahador dito sa tubuan. Malumanay na saad ni Itoy habang nakatitig sa mga aswang sa labas. Paano kung hindi namin yung sundin, bata? May magagawa ka ba? Bagamat kahit na mga aswang kayo, ay mataas ang aming respeto sa inyo. Kaya naman hanggat maaari ay idinadaan namin ito sa diplomasya at matiwasay na pakikipag-usap. Sabihin nyo ang dalawa, kayo ba ang nagkalas at nagtanggal ng salim namin sa lugar na ito? Tanong ng isang aswang na may matipunong pangangatawan. Paano nga kung kami nga ni Manong Turong ang nagtanggal? Bakit? May magagawa pa ba kayo? Abat ang lalakas ng loob nung kataluhin kami. Huwag kayong mag-alala dahil bukas na bukas ay malalaman ito ng aking ama at paniguradong malilintikan kayong dalawa sa kanya. Ganun ba? Tignan natin kung sino ang unang titiklop. Kami bang dalawa o ang pamilya nyo? Turan nito sa seryosong boses.
Imbis na seryosohin ng mga aswang ang ginawang pagbabanta ng magpinsang antingero sa kanila, ay nagtawanan pa yung 4 na aswang at sinuya-suya si Itoy at Turong na tahimik lamang na nagmamasid sa kanilang ikinikilos. Masayang masaya sila ngayon, Manong Turong. Dahil hindi nila alam kung sino ba talaga tayo. Huwag kang mag-alala, Itoy. Ganyan talaga ang mga bagong yanggaw. Halatang hindi sila marunong kumilatis ng kung sino ba ang mas angat o higit na mas malakas sa kanila. O siya, sige. Bigyan mo sila ng leksyon. Sindakin mo lang pero huwag na huwag mo silang papatayin, Itoy. Ilang sandali lang ay tumingin si Itoy sa pinsan na para bang humihingi ng permiso sa kanyang gagawin. At nung tumango-tango si Turong ay dito na pinalpasan ni Itoy ang kapiraso ng kanyang puting ora. Ang kaninang nagtatawanan na mga aswang ay agad na nagsitahimik. Ang kaninang malalakas nilang panunuya at pang-aasar sa pagpinsang antingero ay napalitan ng iyakan at hiyawan. Matapos silang mapaso sa tindi ng orang lumalabas sa katawan ni Itoy. Napakalaki ng sinakop ng ora ni Itoy na yon, dahilan upang magsitakbo papatakas ang mga aswang habang umiiyak sa sakit ng kanilang pagkakapaso. Manong Turong, bukas ng hapon tutungo tayo sa baryo ng mga aswang na iyon upang ituloy ang usapang pangkapayapaan. Nahuli at nalaman na kasi ng bantay ko ang eksaktong lokasyon kung saan umuuwi ang espiritu ng Salim na pinakawalan natin. Muling tumango-tango si Turong sa pinsan at inaya na itong magpahinga para sa gabing yon. Kinaumagahan naman ay ikwinento nila kay Basti ang nangyari kagabi tungkol sa mga aswang na naroroon sa labas ng bakuran. Sa puntong iyon ay kinumpirma ni Basti na 4 nga ang aswang na namimeste sa kanila at halos araw-araw na nanggagambala, pero pinapatatag na ni Itoy at Turong ang kani-kanilang damdamin matapos sabihin na hinding-hindi na babalik ang mga yon sa lugar matapos ang ginawang paninindak ni Itoy. Nang sumapit na ang hapon ay lumakad na silang 3 patungo sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ng mga aswang na nanggugulo sa may tubuhan. Halos ilang oras ding lakaran ang kanilang iginugol bago marating ang lugar. Ganoon na lang ang takot ni Basti nang makita ang baryo ng baryong yon. Napaantanda pa ito nang makita ang sandamakmak na patay na mga ibon at 2 hayop na hindi niya matukoy kung aso ba o mga biik. Nako, Diyos ko, Itoy. Kailangan pa ba ako dito? Hindi ba pwedeng kayo na lang? Manong Basti, ano bang ikinatatakot mo? Tandaan mo, kasama mo kami ni Manong Turong. At wala kang dapat ipangamba, lalo na't nasa panag natin ng Diyos Ama. Bahagyang nawala naman ang takot na nararamdaman ni Basti matapos palubagi ni Itoy ang kanyang damdamin, pero hindi ang matinding panginginig ng tuhod at mga kamay nito. Kaya naman kinapitan ni Turong si Basti sa balikat upang maibsan ito. Pagpasok nila sa mismong baryo ay biglang nagsitahimik ang mga taong naglalakad at pawang natuon lamang ang kani-kanilang atensyon sa 3 tao na kakapasok pa lamang. Magandang araw sa inyo, mga residente ng baryong ito. Maaari ba naming malaman kung saan naninirahan ng pamilya Severino? May pakay kasi kami sa kanila. Walang sino man ang nagtangkang sumagot sa tanong ni Turong habang nakatitig sa kanya. Ang mga residenteng blango ang ekspresyon sa kani-kanilang pagmumuka. Muling inulit ni Itoy ang tanong ng pinsan, pero tulad kanina ay wala silang nakuhang tugon. Magpapalpas na ulit ng kapirasong oras si Itoy at Turong upang sindakin ang mga residenteng naroroon nang lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki na sa pagtatansya nilang magpinsan ay lampas 80 anyos na.
Magandang araw sa inyo mga iyo. Maaari bang malaman kung bakit nyo hinahanap ang bahay ng mga Severino? Personal po ang pakay namin sa kanila. At kung mamarapatan niyo po ay maaari bang hindi ko na lang sabihin ang tunay naming rason? Magalang na saad naman dito ni Itoy. Mawalang galang na sa iyo. Pero hindi nyo yata alam ang baryo na inyong pinasok. Mapanganib dito, lalong-lalo na sa mga katulad nyong dayo at walang kakilala. Pagpapaalala ng matanda sa kanila. Manong, wag po ninyo kaming alalahanin. Kung tutuusin nga po ay sila po dapat ang mag-alangan sa amin. Dahil sa hindi rin naman po nila kilala ang aming tunay na mga pagkatao. Nang makita ng matanda na walang bakas ng takot o sindak sa mga mukha ng magkakasama, ay itinuro niya sa kanila ang daan patungo sa bahay ng mga Severino. Mag-iingat kayo mga iyo. Kung may mangyari man sa inyong masama sa lugar na ito, ay huwag niyong sabihin na hindi ko kayo binalaan ha. Sigaw ng matanda habang nakatanaw sa papalayong grupo nila Itoy, Baste at Turong. Halos panlambutan ng tuhod itong si Baste nang makita niya na talaga namang nakakatakot ang pamamahay ng pamilya Severino na sinasabing makapangyarihang aswang sa baryo. Naglalakad silang tatlo, papasok nang makita ang 4 na binatilyong naroroon sa may gilid. May marka sila sa iba't ibang bahagi ng kani-kanilang mga katawan na para bang napaso at nasunog, kaya naman napangisi na lang si Itoy at Turong nang malaman nila na yung 4 na binatilyong yon at yung mga aswang na sumalaki kagabi ay iisa lang. Nang mapansin ng 4 na binatilyo ang pagdating ng hindi nila inaasahang bisita, ay dali-dali nilang tinawag ang kanilang ama at ilang kaanak na siyang lumabas rin kagad upang harapin ang grupo nila Itoy. Ganoon na lang ang gulat ni Baste nang makilala ang ama ng mga binatang yon. Ito pala yung tauhang inalis niya dahil sa pagkakasangkot sa nakawan ng asukal. Pinangalanan niyang Rex yung lalaki at nauutal-utal na binate. Imbis na tumugon itong si Rex, ay inismiran lamang niya si Baste na tila ba nagmamataas pa. Gayon siya naman ang nakaagrabyado sa kanilang dalawa. Mawalang galang na ho. Pumarito po kami upang makiusap sa inyo na kung maaari ay tigilan nyo na ng inyong mga kaanak ang tubuhan ng pinsan ko. Dahil sa dami ng mga naaapekto mga trabahador, pati na rin ang mismong kita ng tubuhan. Ba't ang tatapang din pala ng mga apog nyo, no? Pumarito kayo para lamang sabihan at ipamukha sa akin yan. Ano kung maubos ang mga tauhan doon sa tubuhan nitong si Baste? At anong pakialam ko kung malugi iyon? Bakit? May magagawa pa ba kayo? Saad nito habang sinisindak ang grupo nila Itoy. Mawalang galang na ho. Naparito kami hindi upang makipag-away, kundi para makipagayos. Pero kung patuloy mo kaming babastosin na ganyan, ay hindi na maaari yan. Matapang na bulalas ni Turong sa kausap na lalaki. Habang patuloy sa pakikipag-usap ang grupo nila, ay mabilis na pansin ni Baste na tila dumarami na ang mga taong pumapalibot sa kanila doon. Maaga pa lang ng mga oras na yon, ngunit tila mabalasik na ang itsura ng mga ito na para bang handa na silang sagpangin anumang oras. Hoy lalaki, hindi ba't sinabi ko sa'yo humanda ka? Dahil igaganti kami ng aming ama sa ginawa mo na paninindak at pamamaso sa aming kagabi. Pasensyahan lang tayo, pero kayo ay makakatay at magiging hapunan namin dito. Sila ba yung isinusumbong yung mayayabang na antingero na pumasok sa inyo gamit ang aura? Maganda ito dahil maibabawi ko na kayo mga anak. Saad nito habang nagpapalit na ng anyo bilang isang aswang. Mukhang wala na tayong magagawa ito eh.
kundi bigyan ng mapait na kapalaran ang mga nilalang na ito. Ayaw ko sanang kumitil ng aswang, ngunit talagang hindi yata natin ito maiiwasan. Dahil iniisip ng isa sa mga binatilyong walang binatbat sa kanila, ang grupo nila Itoy ay palihim itong umatake gamit ang matatalim nitong mga kuko. Sinugod ng binatilyong aswang itong si Itoy habang nakatalikod. Halos isang dangkal na lang ang pagitan ng layo ng mga kuko ng aswang sa likod ni Itoy nang bigla itong tumigil sa paggalaw at sinundan yon ng pagtalsikan ang malapot na itim na dugo ng binatilyo sa mga kaanak niyang aswang. Ganoon na lang ang gulat ng ama nitong si Rex nang makita ang isang malaking butas sa dibdib ng anak na tumagos sa kabila. Kitang-kita din ito na nagawa pa ng sapu-sapuhin ng anak yung dibdib nito bago tuluyang bumulagtas sa may lupa. Matapos iyon, isang malakas na atungal ang pinakawalan ng naghihinagpis na amang aswang sa kanyang mga kasama bilang hudyat sa kanilang pag-atake sa grupo nila Itoy. Bagaman walang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang si Baste, ay umupo na lamang ito sa lapag habang takot na nakapikit at nakatakip ang mga tenga. Sa bawat pagpasada ng magpinsang antingero sa pagitan ng mga aswang, ay nagtatalsikan ang mga napuputol nilang parte ng katawan. Kasabay nito, ang malakas na sigaw dahil isang tindi ng tinamong pinsala. Kaliwat kanang mga tigalpo naman ang pinakawalan ni Turong bilang pansuporta sa pinsang nakikipagtunggali ng harapan. Maya-maya ay isa-isang bumagsak ang mga aswang na kaanak ni Rex nang wala ng mga buhay. Sana tinansya niyo muna kung kakayanin niyo ang lakas naming dalawa ni Manong Turong. Dahil kahit na lamang kayo sa bilang at dami, ay kayang-kaya namin kayong ubusin ngayong gabi. Saad ni Itoy sa nagwawalang si Rex. Diplomasya ang pinunta namin dito. Pero dahil gusto niyo ng dahas, ay pagbibigyan namin kayo. Lampas naman sa 15 bangkay ng mga aswang ang nakatimbuang sa lapag sa labas ng bahay nila Rex. Imbis na magpalubag at umatras sa dalawang magigiting na antingero, ay itinuloy pa rin nila ang pagtatangkang mapaslang ang mga ito. Nang makita ni Itoy na papasugod na sa kanya ang dalawang aswang na anyong mababagsik na aso, ay umusal siya ng orasyon at dali-dali itong iniihip sa kanyang pulseras na agsam. Ilang saglit lang matapos niyang may karga ang orasyon sa gamit, ay halos manluwa na ang mga mata ng mga aswang nang makitang humaba ang pulseras at mag-anyo itong mahabang latigo na punong-puno ng matatalas na tinik. Nagdadalawang isip man kung aatake yung mga aswang, ay inunahan na ito ni Itoy. Iwinasiwas niya sa iba't ibang direksyon ang kanyang latigo hanggang sa maglapat ang mga ito sa katawan ng mga aswang. Dahil naman sa sobrang bilis ng kanyang ginawang pagwasiwas, ay halos magkanda putol-putol ang parte ng katawan ng mga aswang na tinatamaan ng kanyang latigo. Sinubukan pa ngang tumakas nung isang aswang, subalit hindi siya pinalad dahil parabang naging isang maliit na ipo-ipo ang hangin na kumakawala sa latigo ni Itoy. Hinigop nito ang aswang at luray-luray ang katawan nitong nagbagsakan sa lupa. Lalong nagalit ang mga kaanak ni Rex at muling humudyat ng isa pang atake sa magpinsan, subalit isang malakas na atungal ang pumigil sa mga kasama nito, maging sa panig nila Itoy at Turong. Isang maitim na nilalang ang humarap sa magkabila ang grupo, at ganoon na lang ang gulat ni Itoy at Turong nang makitang magsiluhod ang lahat ng mga aswang na nakapalibot sa kanila, pati na si Rex at ang mga anak nito. Salamat sa pagdating po ng Supremo. Sa tulong mo ay magagapi. Hindi na natapos ni Rex ang kanyang sasabihin dahil mabilis na sinuntok ng aswang
ang kapwa nito aswang dahilan upang tumilapon ito ng ilang metro. Gulat naman ang halos lahat ng naroroon, maging sila Itoy at Turong, sa kung bakit iyon ginawa ng aswang sa kanyang kauri. Agad na naghanda si Itoy at Turong sa pag-atake ng aswang. Subalit napakunot ang kanilang mga noo nang makitang nagpalit ng anyo ang nilalang at naging isang matanda itong lalaki na agad naman nilang nakilala. Mga iyo, ako'y nakikiusap sa inyo na kung maaari ay itigil na natin ang walang kwentang laban na ito. Ako si Tatang Serapin, ang matandang nakausap nyo sa may arko at ang tumatayong supremo dito sa aming baryo. Magalang akong nagsusumamo sa inyong dalawa na kung ano man ang kasalanan ng kalahi ko ay palipasin nyo na lang. Ako na mismo ang magpaparusa sa kanila. Sa puntong yon ay napangiti si Itoy at Turong. Kasabay nito sa pagbabalik bilang porselas ang kaninay gamit nitong latigo. Maayos na nag-usap ang magkabila ang panig tungkol sa sigalot sa tubuhan at nung malaman ni Tatang Serapin ang tunay na kaganapan ay siya mismo ang nagpataw ng kaparusahan kay Rex at sa mga anak nitong kumitil ng iilang trabahador doon. Nangako rin si Tatang Serapin na hinding-hindi nagagambalain ng sino man sa kanyang mga kalahi ang tubuhan ni Baste. Bilang sinsero naman ang pakikisuyo ng supremo ng mga aswang sa baryong yon, ay taus-pusong tinanggap ni Itoy at Turong ang mga binitawan nitong salita. Humingi rin ng tawad ang magpinsan sa mga kasyualidad o mga napatay nilang aswang bago naman sila umalis sa lugar. Habang nakatanaw si Tandang Serapin sa papalayong grupo nila Itoy, ay kitang-kita ng mga kauri nito ang kanyang matinding panginginig dahil sa takot at kabang nararamdaman. Ang dalawang lalaking iyon ay miyembro ng samahang kung tawagin ay Balaraw. Marami sila at hindi basta-basta. Natatandaan ko nung kabataan ko, nung mapaengkwentro kami ng ilang matatandang aswang sa dalawa ring miyembro ng Balaraw. Walang kahirap-hirap nila kaming tinalo at muntikan pang mapatay. Mabuti na lang ay nakiusap rin ang leader namin para sa aming mga buhay. Maswerte tayo at hindi tayo inubos ng dalawang iyon dahil kitang-kita naman natin ang layo ng agwat ng mga kakayahan namin. Pabulong na wika dito ng matanda. Tulad nga ng ipinangako ni Tandang Serapin kay Itoy, ay hindi na muling tumapak ang sinumang aswang sa tubuhan nila Baste. Unti-unti na ring sumigla ang tubuhang yon at kinalaunan ay dumami na ulit ang trabahador na naninilbihan doon. Sa pagbalik ni Itoy at Turong sa Tacloban ay pinapurihan sila ng kanilang mga kasama na labis nilang ikinatuwa. Hindi pa natatapos ang araw na yon na halos kakabalik ng nila ay muli silang nakatanggap ng bagong misyon sa probinsya ng Antique at sa pagkakataong yon ay isang pukot ang kanilang kailangang harapin. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, nakakabitin yung kwento natin, no? Bali, sinabi naman dun sa last part na pupunta pa sila sa Antique at bagong misyon. Sana tinuloy-tuloy na to, no? Kaya lang wala tayong magagawa. Saka yun nga, nakakabilib yung pulseras ni Itoy. Talagang first time kong makarinig nun. Saka ang daming bago dito sa storya natin. Kagaya nung Agsam saka yung Salim. No, siguro narinig nyo sa iba yon, pero para sa akin kauna-unahan kong napakinggan yun. Grabe. Napakatindi nung setup na yun, yung rebulto ng Salim, no? First time talaga yun. Saka yun nga, hindi rin nalahad kung anong uri ito, pero malakas ang kutob ko na matandang gabunan tong si Tandang Serapin. No, siguro etong sila Rex, casual na aswang lang na kumbaga malakas talaga sa kanila. Pero syempre,
Nakita naman natin na pakinggan natin yung taglay na kakayahan ni Turong at ni Itoy. Diba? Ang lalakas, grabe. Wala akong masabi sa kwento natin. Kayo mga kabaryo, kung meron kayong komento sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.